maglingkod, magbigay kaalaman at maging tulay ng ordinaryong mamamayan sa mga ahensya ng gobyerno. Ito po ang layunin kaya't binuo ang Serbisyo All Access, ang public service program at public service arm ng 9TV. Simula noong Hunyo kung kailan niyo po kami unang napanood at napakinggan, sa patuloy ninyong pagtitiwala at pagsuporta, naihatid namin sa mga kinaukulan ang mga problema, maliit man o malaki, na kailangang bigyang pansin at solusyonan. Kaya naman bago matapos ang taon, hatid namin sa inyo ang kwento ng paglilingkod sa loob ng 6 na buwan ninyong suporta sa aming programa. Narito at panoorin ninyo. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa Serbisyo All Access. Tila napakabilis nga naman ang panahon simula na mag-umpisa ang Serbisyo All Access. Sa 6 na buwan na paglilingkod, naging tulay ang aming programa upang mabigyang aksyon ang mga problema sa inyong komunidad, maliit man o malaki. Simula sa mga sirang tulay at daan o kahit ang mga nakatingwangwang na drainage at manhole na maaaring magdulot ng mga panganib sa mga motorista at residente, sa kamay nilaan man yan o kahit sa probinsya. Katulad na lamang ng tulay sa Kasiglahan Village, Rodriguez, Rizal, na bukod sa mga panganib ang dulot nito, pinagkaperahan pa. Nakapagpatayo na ng mas ligtas na tulay ang Rodriguez Engineering Department sa pangunguna ni Engineer Almario. Tinalakay din natin ang inireklamong kawalan ng bakod sa pamantasan ng Montalban na matagal nang nagdudulot ng panganib sa mga estudyante, faculty at empleyado nito. Hindi po tumigil ang Serbisyo All Access hanggang sa ito'y mapabakuran ng lokal na pamahalaan. Bukod dito, nai-report din at naaksyonan ang kawalan ng barikada o warning signs diyan sa Karangalan Village, Cainta, Rizal. Pati na din ang illegal terminal ng tricycle sa Rosario, Pasig. Sa kasagsagan naman ng mga bagyo nitong taon, naging tulay din ang Serbisyo All Access upang agad matukoy at maaksyonan ang mga nasirang poste o salasalabat na kawad ng kuryente. Isama mo pa ang ipinadalang video na ito tungkol sa lalaking nakunang nagkakabit ng jumper sa poste ng Meralco sa may Plaza Dilao, Osmeña Road sa Maynila. Inaksyonan ito ng Meralco at nakumpiska ang mga kable na ginamit sa nasabing lugar, bagamat hindi man nahuli ang lalaking ito. Nariyan din ang naaksyon ng problema sa pagbaha na kahit naman walang bagyo o natapos ang matinding pag-ulan ay hindi agad maayos-ayos. Hindi rin mawawala sa aming programa ang mga special report at expose stories ng Serbisyo All Access. Isa na dito ang istorya ng mga nagkalat na fixers sa Land Transportation Office sa San Juan City, na dahil sa kanila, maging ang mga hindi kwalipikadong bus drivers ay nabibigyan ng professional driver's license kapalit ng pera. Ibinunyag ng Serbisyo All Access ang mga pangalan ng mga fixers, pati na rin ang kanilang kakutsaba sa loob ng LTO San Juan Office. Ayon kay Jason Salvador, spokesperson ng Land Transportation Office, naaresto ang mga fixers at ipinatawag ang empleyadong sangkot sa modus na ito. Gayun din, naglagay na rin ng CCTV sa LTO office. Ibinunyag din dito sa programa ang talamak na pangangaingin at illegal logging sa may Mount Maramat sa Norzagaray, Bulacan, partikular sa Ipo Watershed. Simula nang mai-report ito sa ating programa, agad nagpadala ang Malacanang ng mobile force na binubuo ng Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, at Department of Environment and Natural Resources upang magsagawa ng operasyon sa Ipo Watershed. Sa tulong din ng DENR Tabang, nakulong ang mga sangkot sa iligal na pagpuputol ng puno at pag-uuling at nasabat ang 2,000 board feet na tabla. Nasaksihan din natin ang kwento ni Harley Palomo, isang Pilipino na nakulong sa Dammam, Saudi Arabia. Nahatulan si Harley noong 2012 ng 1 taon at 3 buwang pagkakakulong dahil sa kasong embezzlement. Daing ng kanyang pamilya, napagsilbihan na ni Harley ang kanyang sentensya, pero hindi pa rin siya mapalaya. Matapos makipag-ugnayan ang ating programa sa Department of Foreign Affairs, sumulat na ang mga kinaukulan sa governor ng Dammam. Nitong Disyembre 18, inaprubahan na ng governor ng Dammam ang pagpapalaya kay Harley. Kailangan na lamang iproseso ang kanyang travel documents para sa nalalapit niyang pag-uwi. Sumunod naman ang naging kaso ng 14 construction workers ng J-Red Construction Firm sa Noveleta, Cavite na 1 buwang hindi pinasahod at hindi tuloy makauwi. Sila ay kinuha ng J-Red mula sa Masbate
upang gawin ang isang gusali sa Noveleta Elementary School. Matapos idulog ng isang trabahador ang nasabing reklamo, nakuha din nila ang kanilang sweldo at nakauwi na rin sa kanilang mga pamilya. Hindi rin malalayo dito ang naging problema ni Johanna laban sa dati niyang employer noong Agosto. Inireklamo ni Johanna ang hindi pagre-remit ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig contributions ng kanyang employer at hindi pagbibigay ng natitirang sweldo matapos siyang magbitiw. Idinulog natin siya sa DOLE kung kaya't nakipag-ayos ang dati niyang employer at naibigay ang natitirang sweldo. Bukod dito, isa rin sa madalas inireklamo ngayong taon ang illegal na transfer stations ng basura, partikular na sa Pasig at Pasay City. Inireklamo ng mga residente sa Pasig City ang mabahong amoy ng mga nakatambak na basura bunsod ng illegal transfer station ng CSL Construction Corporation na wala palang permit mula sa DENR at lokal na pamahalaan ng Pasig. Matapos ang investigasyon, ipinasara na ito ng Pasig City Local Government. Mula naman sa Barangay Malibay, Pasay City, isang grupo ng mga residente ang nagreklamo din tungkol sa mabahong amoy ng basura na nanggagaling sa Pasay City Material Recovery Facility. Agad naman itong ipinarating sa lokal na pamahalaan ng Pasay City. Anila, naglagay na ng mga magbabantay sa Material Recovery Facility upang masiguro na masusunod ang standard operating procedure sa pagbubukod ng mga basura upang matigil na ang mabahong amoy na dulot nito. Eksklusibo din dito sa Serbisyo All Access ang kwento ni Rebecca Chan, isang ina na nagreklamo laban sa mga doktor at opisyales ng isang ospital. Ikinuwento niya sa kanyang Facebook account kung paano binawian ng buhay ang kanyang naghihingalong anak matapos tanggihan ng isang ospital sa Butuan City dahil kulang ang pang-depositong pera nito para i-admit ang kanyang anak na 10 taong gulang. Ayon kay Dr. Rosendo Swalog ng Department of Health, for review at approval na ang resolusyon ng kasong administratibo na isinampa ni Rebecca laban sa ospital. Kung si Rebecca ay lubos ang pagmamalasakit sa kanyang anak, meron namang mga magulang na tila napapabayaan ang kanilang mga anak. Katulad na lamang ng mga kabataang ito, sa ilalim ng tulay ng Tikling sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal na sumisinghot ng contact cement adhesive o rugby. Nakapagtulungan ng Serbisyo All Access sa lokal na pamahalaan ng Taytay at City Social Welfare Development Office upang isailalim ang mga menor de edad sa counseling at ibalik sa kanilang pamilya. Bukod sa problema ng mga motorista sa araw-araw na traffic, nagiging problema rin ang ilang abusadong traffic enforcers. Nitong Setyembre, idinulog sa aming programa ang reklamo ng isang delivery truck driver ukol sa di umano'y abusadong traffic enforcers. Binugbog umano siya ng 3 traffic enforcers na mga miyembro ng Manila Traffic and Parking Bureau nang tumanggi umano siyang magbigay ng pera sa kanila. Matapos i-report ang nangyaring insidente sa Manila Traffic and Parking Bureau, agad namang sinuspindi ni MTPB Director Carter Don Lohica ang 3 traffic enforcers. Ilan lamang ito sa iba't ibang problema na ating natanggap at naaksyonan sa loob ng 6 na buwan naming pagseserbisyo. Maaaring hindi pa ito sapat para tumbasan ang inyong patuloy na suporta at pagtitiwala. Ngunit asahan nyo sa darating na taon, patuloy kami maglilingkod sa inyong komunidad. Salamat po sa Serbisyong All Access. Sana po marami pa po silang matulungan. Unang-una po, pasalamat po na ako sa ginawa niyong attention para sa akin. Malaking tulong po sa kababayan ko. At least meron naman panibagong grupo na nagtumutulong nagmomonitor sa amin, sa aming mga public servant. Para sa Serbisyo All Access, June Del Rosario.